Zamboanga Peninsula, welcome muli sa Kabiyan sa Bagong Pilipinas sa ng Presidential Communications Office and Philippine Information Agency. Ang programang ito po ay para sa ating mga ahensya ng gobyerno upang maibahagi ang kanilang mga programa at proyekto, pati na rin ang kanilang mga serbisyo sa taong bayan. Ngayon sa ating 19th episode, makakasama natin ang National Bureau of Investigation. But before that, let's welcome everyone po sa lahat po ng ating mga manonood. And of course, nakatutok po sa atin ng ating mga media partners and friends po live din sa ating programa via PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies Facebook pages. Also, nakahook up din tayo sa Radyo Pilipinas. And yun po, welcome sa ating mga media partners. Kung meron po tayong mga questions po later on, we will try to answer po. Please comment lang po sa ating live stream. And syempre, kasama rin po natin ang ating mga media partners po dito sa Zamboanga City. And with that, ipapakilala na po natin ang ating resource person, ang ating panauhin po ngayon sa ating programa from the National Bureau of Investigation Western Mindanao Regional Office po in Region 9. We have with us the Regional Director, Attorney Moises Tamayo. Welcome po, Attorney. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, magandang umaga po, Attorney. Nais na po natin malaman kung ano po yung mga napagtagumpayan na po ng NBI in Region 9 at ano-ano po yung ating mga programa po para sa ating mga residente po. Bago ang lahat, gusto ko sanang batiin kayo sa kinatawan ng Philippine Information Agency sa ilalim ng Presidential Communications Office of the President. Kasama ang mga media, taga-subaybay at mga taga-panginig at mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo, May, ako'y natutuwa at ikinararangal ko na maging bahagi kami ng PIA sa kanilang continuous rollout nitong ang Bagong Pilipinas program na pinamumunahan ng ating mahal na Presidente Ferdinand Romualdez Marcos. Kung pahihintulutan mo, hayaan mo akong salita ng konti tungkol dito sa Bagong Pilipinas program. Alam mo, natutuwa ako kasi naging bahagi ako sa layunin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na bigyan tayo ng maunlad, masagana at malayang Pilipinas. Alam mo, may magkakalayo man ang isla natin, Luzon, Visayas at Mindanao, pinagbubuklod tayo ng iisang diwa at pangarap na magkaroon tayo ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Sa kanyang liderato, pinakita ng ating Pangulo ang pagkakahalaga ng pagsasama at pagkakaisa para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan natin lahat. Ipinakita at pinamalas at pinatunayan din dito nung tayo ay nagkaroon ng mga serbisyo caravan rollout kung saan pinagsama-sama niya yung mga ahensya ng gobyerno kaya LTO, NBI, DFA at PSA upang ilapit ang gobyerno sa tao. Alam mo, NBI hindi lang limitado ang pagsuporta dun sa serbisyo caravan sa buong Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Bukod doon ay nagkakandak din kami ng mga off-site clearance processing operation sa mga malalayong kanayunan o sa mga munisipyong nagre-request sa atin na bigyan sila ng assistance sa off-site clearance processing natin. Second dito, patuloy namin sinusuportahan din yung first-time job seeker kung saan ang mga bagong graduate at ang unang papasok ng trabaho ay ginagawa namin ng NBI clearance ng walang kaukulang bayad o libre. Dito sa NBI Western Mindanao Regional Office ay naglatag din kami ng mga agenda bilang suporta sa layunin ng Bagong Pilipinas. Ito ang mga sumusunod. Una, itong interagency collaboration. Na itong collaboration na ito ay hindi lamang limitado
sa cooperation at collaboration natin sa mga security forces gaya ng Philippine Army, AFP o PNP. So sa pagko-collaboration namin na ito ay nagawaran tayo ng insurgency free. So isa itong tagumpay sa pagsasama-sama ng AFP, PNP. So ngayon, para ma-sustain ito naman tayo ngayon sa yugto ng reconciliation and unity to promote sustainability nitong ating programa na ito. So bukod dun sa coordination natin sa security forces, tayo ay nagkaroon din ng iba-ibang koordinasyon. Kamukha halimbawa nitong sa DFA at PSA. Dito coordination namin ng DFA at PSA ay nagtungo sa pagkaka-aresto at pagkaka-convict ng isang Chinese national na nag-a-apply ng Philippine passport, dala-dala ang isang kaduda-dudang dokumento o isang dokumento kung saan sinasabi doon ay late registration ang kanyang kapanganakan sa isang malayong lugar sa Danao. Na ito ay pinagtulungan at yung sa kaso pinayo namin ay nagresulta sa kanyang conviction. So ito namang koordinasyon namin sa Bureau of Customs at saka Bureau of Internal Revenue ay nagresulta naman ito sa konfiskasyon ng mga makina, materyales sa paggawa ng illegal na sigarilyo at bagkos itong mga peking documentary stamp stock na ang consequence nito ay nalugi ang gobyerno natin ng halos kalahating bilyon dahil nga doon sa mga peking documentary stamp tax na yan, ano? Isa pa dito, it's worthwhile noting din itong cooperation ng Security and Exchange Commission dito kung saan nagbunga rin ito sa pagkakabuwag ng investment scam na nagsimula dito sa Bacolod na dito natin nahuli sa Zamboanga. Ito nga yung silver lion na sinasabi. So, dito din, meron din kami sa Western Mindanao Regional Office yung intensified anti-corruption drive. Itong anti-corruption drive naman namin dito ay nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang tiwaling kawani ng gobyerno. So, mayroon siyang partial conviction on ethical standard. So, patuloy ang aming pagsusinigas at pag-iimbestiga nito at sa direktiba ng bagong direktor namin, Direktor Jimmy Santiago, tinututukan ng buong NBI ang cybercrimes kung saan ang social media ay ginagawa nilang platform sa panloloko, pang-i-scam, pang-recruit ng mga bagal na gawain o itong mga online sexual exploitation at itong social media ay paminsan nagagamit sa pag-radicalize ng ating mga kabataan na ini-insinuate nila o ini-incite nila na maging rebelde o lumaban sa gobyerno. So, sa ngayon yan ang mga programa natin na ipatupad na natin dito sa NBI Western Mindanao Regional Office. So, itong emphasis natin sa Bagong Pilipinas program ay bigyan nating diin ang pagpapahalaga ng pagsasama at pagkakaisa para makamit natin ang pagbabago para sa ating magandang kinabukasan. Alam mo, may uulitin ko ulit na magkakahiwalay man ang ating mga isla, Luzon, Visayas at Mindanao, pero tayo ay pinagbubuklod ng diwa at pangarap na magkaroon tayo ng isang maganda, maunlad, masaganang bagong Pilipinas. Yun lamang po. Maraming salamat po, Director, Attorney Tamayo, for your presentation. Yun po, short but concise po, yung nalatag natin kung ano-ano po yung mga programa ng NBI na nagawa natin sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ngayon po, tutungo tayo sa ating mga questions po, mga katanungan. Babasahin ko po yung mga katanungan po ng ating mga media partners from
different provinces, including Zamboanga del Norte, Sibugay, Zamboanga del Sur, and from Isabela City. And with that po, follow din natin ang mga katanungan from our media partners po na kasama natin ngayon sa ating venue. So first question po ay manggagaling from Zamboanga, Sibugay. Ito po ang kanyang katanungan. Attorney, are there any ongoing initiatives aimed at expanding NBI services in more remote areas, ensuring wider access for those in rural communities? Alam mo, nabanggit ko kanina yung offsite clearance processing natin, ano? Baka makikita niyo yung ban natin dyan, meron kaming ban exclusively para dun sa mga offsite natin na clearance operation. Meron din tayong tinatawag na standalone na laptop kung saan nakahook up yan dun sa Manila. Bigyan lang kami ng tamang time para ma-coordinate namin doon para pag nagbaguhan ng data, yung laptop na dala-dala nila at ang Manila. At kung wala namang hit, the same hour, makukuha nila yung clearance nila. So asahan ninyo na itong mga programa na ito ay lalo naming pag-iigihan, pag-iigtingin at pabibilisin para po makapagservisyo kami ng wagas sa inyo. Follow up po on the clearance. There are some concerns about the inconsistencies in clearance fees. What is the NBI doing to standardize these fees to ensure fairness? Alam mo kasi ang standard clearance fee sa amin ay 155, no? So yan yung pumapasok sa resibo o sa laban ng gobyerno. So merong mga very enterprising na merong online business dyan kung saan sila yung nagpapatong. So doon sa mga kababayan natin na hindi techie o hindi marunong gumamit ng o wala silang Android phone, so pwede naman silang pumunta dito sa amin o sa ibang mga district offices o satellite office namin, magpa-assist lang doon sa para yung on top ng 155 ay maalis na. Kasi nga, iniiwasan natin to Gusto nga natin maging maunlad, hindi pabigat. So, hanggat maaari, maalis namin yung on top sa 155 So, kung mamarapatin ninyo at lumapit lang kayo sa mga empleyado natin, sila naman po ay may proper identification at ID na pwede niyong lapitan. Huwag po yung sa labas ng NBI na magsasabi ng ganito na online, kasi po kayo ay matataga at magbabayad kayo ng higit pa dun sa takda. Salamat po, RD, for the clarification. It was not related with the POGO's issue. It's too premature to say that she's not. Okay. Mahirap sabihin na hindi siya hindi siya involved doon. But the truth of the matter, mas maganda nga nahuli na natin kasi hindi namin alam, baka maging similar din yan doon kay Alice Gubo. But napakabilis nitong mga bata, itong mga agents natin dito through coordination with Ma'am Di Fiesta, nahuli nila agad yun, nag-a-attempt pa lang kumuha ng Philippine passport. So as of now, where is the whereabouts of that Chinese person? Siya ay piansado ngayon. So she was arrested in Zamboanga Peninsula area? Opo, doon siya nahuli mismo doon sa DFA after presenting Philippine document. No, now, as part of the challenge, hinangan siya ng additional ID. At ang binigay niya ay ACR. So basically her first offense was immigration issue. Opo. Okay. So my next question, attorney, what is the latest on that Silver Lion issue and where is the founder of that said company? Ang ang kaso ngayon ay nandito sa husgado, no? So, ang si Ryan Laduing ay nasa Bacolod City Jail ngayon. Meron din siyang hinaharap na mga kaso doon. Kasama doon yung mga illegal possession of firearms niya at saka itong mga swindling cases. So he was the founder of that Silver Lion? Opo. As per SEC, siya po yung incorporator. How about that person during the operation? I believe there was one was arrested and was charged. What is his status right now? Ano po ang pangalan nun?
I forget his name, but during our coverage, the second day, I think, in Marican, your man was bringing with him in that area that man with handicap. Yes. Yeah. Sige po, I think we have the staff of the Attorney Moises to talk about it, answer the question. Okay, during the implementation of the search warrant duly issued by the courts of Zamboanga City, we raided Silver Lion. So, andon yung mga officers ng Silver Lion which is running the business of the investment camp. So, hinuli ho namin sila. So, we arrested 4 personalities, the president, the vice president, and other members ng investment syndicate na yon. Then after that we inquest them to the city prosecutor's office. However, bail is a matter of right, and the case is bailable, so they opted bail. But the case is ongoing up to now. However, the main man, the founder, Ryan Caguladuwing, is convicted dun sa isang case niya naman in Negros. And he is now under the custody of the BJMP sa Negros. Thank you, sir. And Attorney, my last question, pasensya na po. Attorney, is it true I heard, I think last month, is it true that the NBI have summoned one of the politicians in Zamboanga City? Ayun, once again, we have Sir Solomon po to answer the question. Okay, I'm the handling investigator of the case, no? So summoning or subpoenaing is a matter of due process to hear his or her side because may complainant. However, karapatan din naman nila to have their legal counsel. But yes, indeed, we try to subpoena one of the politicians. May we know the nature of the case? I think that's all privy because the investigation is undergoing and you know naman, all informations prior to the filing of the case is private in matter. So, thank you. Thank you. Thank you po once again. The Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree and RA 9646, which is the Real Estate Services Act of the Philippines. The latest case that we filed is a large-scale estafa. Kasi this complaints stem from complaints of private individuals. Based on our investigation kasi, the Nuevo Puerto Real Estate Development, which is owned and operated by Rosibel, is, as per certification from DSUD and certification from PRC, this company or this business doesn't have certificate of registration and license to sell subdivision lots. So before you engage kasi sa business na to, you have a permit issued by DSUD, which is the regulatory agency. Say for example, para i-logicize natin, pag gagawa ka ng sari-sari store mo, diba, kailangan mong kumuha ng business permit. You don't operate without that permit. You should get the permit first before you operate. What happened here, sa aming investigation, is they sold lot without the license. So that is violation ng special law itself. And that is falsely manifesting your business to be true and legitimate when in truth and in fact, it's not. That is estafa on the case dun sa mga buyers. So ito na po yung the implication of buying lots from a developer that has no legal permits coming from DSHAUD Yes, sir. or HLURB. Yes, sir. What are the implications? Ano? Ang implications nito? Well, the possible implications naman siguro, I mean, it's a recommendatory case. So still, the accused is handled with due process. So she can file her counter affidavit before the prosecutor's office. So we will not preempt the investigation kasi ibang agency na rin mo yung na-elevate yung kaso. So depende na rin po sa kanila yon. Okay? So will they be able to have a clean title transferred on their name without these pertinent licenses coming from the DSHUD?
I don't think so. Kasi when you kung ita-transfer kasi yun, kailangan mo rin ng certificate of license and license to sell. Diba? Pero you already committed the crime. I don't think so. A government agency, a sound government agency would, give such certificate when you already committed the crime. So may we know na marami na bang complainants regarding this developer? So it's a large-scale estafa. So when you say it's a large-scale estafa, complainants is more than 5. So that's many. Thank you. Okay, thank you. Thank you po once again po kay Sir